Tai Chi, sino ka? Bautista Lila. Tatay, Kalokohan to. Bukas ikakasal ka na sa Angkang Aquino. Ngayon, pinapasok mo ang dambana ng pintuang Tai Chi sa gabi. Ninakaw mo ang sikretong aklat ng paaralan. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? syempre, para maging pinuno. Sabi ng mga ninuno, kapag natutunan ko ang pagbagsak ng dalawang polong kontraryo, hindi lang ang pagiging pinuno ng pintuang Tai Chi, kundi maging ang pagiging pinuno ng Bagwajang, kaya ko ring gawin. Napaka-imposible ng balak mo. Sa mundong ito, walang babaeng pinuno. At saka, ang ikalawang bahagi ng pagbagsak ng dalawang polong kontraryo ay nasa kamay ng Bagwatsang. Kahit makuha mo ang unang bahagi, ano pa ang silbi niyon? Tanging ako lang ang anak ninyo. Ayaw ninyo akong maging pinuno, pero si Kuya Javi, isang tagalabas. Ang gusto ninyong maging pinuno, hindi ako papayag. Sa huli, ang babae ay para magpakasal. Ang anak na babae na ikinasal ay parang natapong tubig. Kapag nangyari iyon, ikaw na ang tunay na tagalabas. Kapag ba nag-asawa ako, hindi na ba ako ang anak ninyo? Sa buong mundo, ilan ba ang lalaking kayang akong talunin? Kahit na kayo, hindi rin kayo makakatiyak na mananalo kayo sa akin. Tumahimik ka. Ganyan ang takbo ng mundo. Ikaw, isang babae na natutong lumaban ay isa ng kahiyahiyang bagay. At gusto mo pang maging pinuno? Nag-practice ako ng martial arts para lang patunayan ang sarili ko. Kung ang Angkang Aquino ay hindi ako pakakasalan dahil marunong akong lumaban, kung gayon, ang kasalang ito ay hindi ko rin pinapahalagahan. Ano ang sabi mo? Sabihin mo ulit sa akin. Sabi ko, hindi ako mag-aasawa. Gusto kong maging pinuno. Gusto kong malaman ng lahat na ang babae ay kayang umalalay sa langit. Suwail na anak. Guro. Guro. Lila. Guro, pakiusap, huwag kayong magalit. Maupo muna tayo. Pag-usapan natin ng mahinahon. Tatay, ayoko lang na sa buong buhay ko, mabuhay na sunod-sunuran sa iba. Nasa huli, makakalimutan ko na kung sino ako. Bukas, ikakasal ka na. Kailangan ko pang ihanda ang selebrasyon ng pagkilala kay Kuya Javi. Ako bilang iyong ama, ay hindi makakadalo sa kasal mo. Ano po ang sinabi ninyo? May mga bagay na dapat unahin. Ito ay may kinalaman sa pagpapatuloy ng pintuang Tai Chi. Kailangan mong unawain ang kabuuan. Opo. Pinuno. Nag-asawa na ba ako? Hindi na ba ako anak ninyo? Nag-practice ako ng martial arts para lang patunayan ang sarili ko. Gusto kong malaman ng lahat. Kaya ring magtagumpay ang mga babae. Javi, dalhin mo ang imbitasyon sa pagtitipon. Sumama ka sa akin sa Bagwa. Pasensya na at hindi ko kayo naabutan. Pasensya na at hindi ko kayo naabutan. May isang pakiusap akong hindi madaling sabihin. Gusto kong hiramin ang inyong pagbagsak ng dalawang polong kontraryo na pangalawang aklat. Ganito na lang. Ang espesyal na galaw ni Kuya Chen Palad na nagtutulak ng bundok ako ay matagal nang humahanga sa inyo. Kung maaari nating ipagpalit ang teknik na ito, ako na ang bahala. Ang pangalawang aklat ay ibibigay ko sa inyo. Pagbagsak ng dalawang polong kontraryo, ang tanging kahilingan ni Lila. Malapit na siyang ikasal. Kailangan kong makuha ito para sa kanya. Kung ganun. Salamat kapatid, walang anuman. Binibini, abala ang amo sa paghahanda ng pagtitipon para kay Javi. Siya? Kung hindi siya darating, edi huwag. Walang dapat ipaliwanag. Ito ang bilin ng amo na dapat kong ibigay sa iyo ng personal. Itapon mo na. Ayoko.
Tara na. Anak, ang daan mo lang ngayon. Kailangan mong lakbayin ng mag-isa. Congratulations. Javi, ngayon, sino sa mga nakatatanda ang gusto mong makalaban muna? Guro alagad, gusto kong makipag-ensayo sa inyo. Ang alagad ay lumalaban sa guro. Magre-rebelde ba siya? Ano ba talaga ang balak ni Javi? Sino ang nakakaalam? Napakawalang galang naman. Sige, Kung gayon ako bilang guro. ay makikipagsabayan sa iyo. Salamat, guro. Unang pagyuko sa langit at lupa. Ang lupit mo namang lumaban. Guro, hindi po ba ninyo alam? Ang pinakamahusay na paraan para sumikat ang isang alagad ay ang paglagay sa guro. Sa ilalim ng iyong mga paa. Ikaw na walang galang. Gusto mo akong gamitin si Kael bilang tuntungan? Masyado ka pang bata. Ikalawang pagyuko sa mga magulang. Hindi tumama ang palad na nagtutulak ng bundok. Kapag mayroon nito. Laban kay Kael. Makakaatake at makakadepensa na tayo. Hindi mo ako tinuturuan ng palad na nagtutulak ng bundok. Kung gayon, ako na mismo ang kukuha. Walang hiyang tao. Tapos na ang seremonya. Ang tatay mo. Isang pagyuko. Dalawang pagyuko. Miss, nakabalik ka na. Lila. Aba, pamangkin. Sa palagay ko, hindi ka dapat pumunta rito. Bilang anak ako ang naghahatid sa aking ama. Pakialam mo ba? Lila, ikaw na may asawa na bawal ka nga pumasok. Ako ang nag-iisang anak na babae ng tatay ko. Kung hindi ako makapasok, sino pa ang... Magluluksa para sa ama mo, mayroon naman si Mendoza Javi na ampon. At kung hindi, may mga alagad naman. Hindi ka pa dapat, ikaw na anak na may asawa. Walang makakapigil sa akin na pumasok sa lamayan. Mapangahas na salita. Isang babae na nangangahas pumunta rito para magwala. Halina rito, palabasin ninyo siya. Huwag kumalaw. Palabasin na. Gumamit kayo ng lakas. Tama na ba ang kulit mo?
ang babaeng ikinasal. Habang nabubuhay, bawal sa dambana. Kapag namatay, bawal sa talaan. Ito ang tuntunin. Paano kung hindi ko ito tatanggapin? Ang kapal ng mukha mo. Habang nabubuhay, bawal sa dambana. Kapag namatay, bawal sa talaan. Habang nabubuhay, bawal sa dambana. Kapag namatay, bawal sa talaan. Habang nabubuhay, bawal sa dambana. Kapag namatay, bawal sa talaan. Lila, may dugo sa lamayan. Hindi makakapagpahinga ang kaluluwa. Gusto mo bang hindi mapayapa ang tatay mo? Sige, suungin mo. Binibini. Ang anak, Javi Mendoza, basagin ang palayok. Lakad na. Tatay. Ang iniwan ng tatay ko sa ring bilang anak na babae, babawiin ko lahat para sa kanya. Ang anak na babaeng ikinasal ay parang tubig na itinapon. Tama. Kapag ikinasal sa ibang pamilya ka na, bakit kasi walang anak na lalaki ang tatay mo? Ikaw lang ang walang kwentang anak na babae. Patay na si Bautista Kael. Wala nang natira sa angkang Bautista. Ang angkang walang natira, hindi na kayang gumawa ng gulo. Bautista Lila, kabilang ka na ngayon sa Angkang Aquino. Ang tungkol sa tatay mo ay wala nang kinalaman sa iyo, ibang pamilya ka na. Bukod dyan, hindi naman ginusto ng tatay mo na masangkot ka sa gulo ng mundong ito. Gusto ng tatay ko na payapa akong mabuhay. Next one. Kung hindi ko siya maipaghiganti, ang buhay ko ay hindi magiging maayos. Ang mga pag-aari ng angkang Bautista ay dapat bawiin ng mga Bautista. Ikaw, isang anak na babaeng ikinasal, ay walang karapatan. Binibini? Ganyan talaga ang mundo. Hindi mo kayang harapin ng mag-isa ang ganyan karaming tao. Para sa tatay ko ang karatulang ito. At ang pintuang Tai Chi ang pinakamahalaga sa lahat. Hindi ko hahayaang ang mga ari-arian ng Bautista ay mawala sa kamay niya. Kubo, may paraan pa ba ako? May isa pang paraan. Ang maging mongha. Ang daan ito ang pagsunod sa nag-iisang daan. Mag-isang maglakbay sa buong buhay. Bawal mag-asawa, bawal mag-iwan ng lahi. Habang nabubuhay kabilang sa pamilya Bautista, sa kamatayan multo ng pamilya Bautista. Lila, huwag kang masyadong malungkot. Alam mo ba ang daan? Lila, huwag mo akong takutin. Lila, ang tungkol kay tatay, makakahanap pa tayo ng paraan. Hindi mo ako pwedeng iwanan ng ganito. Pero, Ang tatay ko. ang pinakamalaking hiling ni tatay ay ang magkaroon ka ng masayang pamilya. Tiyak na ayaw niyang makita na tahakin mo ang landas na ito. Tiyak na makakahanap tayo ng paraan.
Ang mga gamit ni tatay, babawi nating iyon. Pabayaan mo muna akong mag-isa. Mag-iisip muna ako ng mabuti. Sige. Ito ang bilin ng amo na dapat kong ibigay sa iyo mismo. Lila, alam ni Itay na tama ka. Walang magawa ang Itay. Hindi mababago ang mundong ito. Sayang ang husay mo. Ginamit ko ang palad na nagtutulak ng bundok. Ipinagpalit ko sa bagwasang ang ibabang bahagi ng libro para sa iyo. Kung sakaling isang araw, gusto mong makipaglaban sa mundong ito, ito na ang huling tulong ng Itay para sa iyo. Mendoza Javi, biglang ginamit ang palad na nagtutulak ng bundok. Ginoo, natamaan siya sa mahalagang bahagi. Ang aking ama ay dahil sa akin. Kaya siya dinaya ng iba. Lila. Lila? Lila? Lila. Napagkasunduan natin yan. Para na lang sa mga taong paghihintay ko sa'yo. Buksan mo na ang pinto. Lila, Lila. Maligayang pagdating, Grandmaster. Grandmaster, matagal na kaming naghihintay. Maupo po kayo. Hindi ba ito ang pagtitipon ng ating Tai Chi? Bakit siya nandito? Nagbabago na ba ang lahat? Bahala kung sino ang nasa itaas. Basta kung sino ang manalo, siya ang susundan natin. Tahimik, tahimik. May utos ang Grandmaster. Sa kabutihang loob ng Grandmaster ng Bagwa na hindi kami itinakwil Ako si Javi Mendoza. na handang pamunuan Ang Tai Chi. upang isama sa Bagwa. Mula ngayon, Wala ng Tai Chi. baguhan na lang. Bulwagan ng Tai Chi. Ang puno ng bulwagan ng Tai Chi Si Javi Mendoza kasama ang mga alagad. ay yumuyukod sa Grandmaster. Bakit hindi kayo lumuluhod? Ako ay alagad ng Tai Chi. Hindi ako luluhod sa bagwa. Kung ganun, kayo ay magtataksil sa inyong samahan. Ayaw lang naming tularan ka. Na maging walang utang na loob. Pwede kayong umalis. Iwan ninyo ang mga pag-aari ng Tai Chi. Gusto ninyong alisin ang aming kakayahan. Ang kung kapag tingkat pamilya Bautista, anong karapatan mong magpasya?
Binibini, nakabalik ka na. Uy, wala kaming nagawa. Ang mga kagamit ng mga Bautista. Kukunin ito ng mga Bautista. Huwag kayong masyadong mag-alala. Nasa teritoryo tayo ng pintuang Tai Chi, Ginang Chu. Bakit ka na naman nagwawala? Javi, sinabi ko na sa'yo dati. Ang mga naiwang gamit ng ama ko sa ring, kukunin ko ito. Anong karapatan mong sabihin iyan? Ikaw, isang anak na may asawa, isang tagalabas. Huwag kang makialam sa mga gawain ng grupo. Ito ang kwalifikasyon ko. Ano, nagpanata siya? Uy, ikaw. Hindi mag-aasawa, walang iiwanang lahi. Habang buhay, ako'y Bautista, kahit patay sa mga Bautista. Ayon sa tradisyon ng mga ninuno, anak ako ni Bautista Kael, maniningil ako sa iyo. Bautista Lila ngayon, bibigyan kita ng huling tsansa. Lumayas ka. Mahal kong pamangkin, alam kong sabik kang maghiganti. Pero parang itlog na ibinabato sa bato. Habang hindi pa nagagalit si Master Jiang. Umalis ka na nga. Huwag kang padalos-dalos, hindi kailanman nagkaroon ng babae at lalaki na naglaban. Oo nga ka. Kahit umulan ng espada, kahit masunog ang lupa, ang dapat kong gawin, gagawin ko kahit pahampasin ako ng kidlat. Kung ayaw mo nang mabuhay. Kaya ngayon, pagbibigyan kita. Mamamatay ka sa sarili mong gawa. Ham, hindi mo alam ang iyong limitasyon. Ang buhay ko ay hindi na mahalaga, gusto ko lang na mamatay ka. Sabi ko nga, paano ka nangahas na hamunin ako? Kaya pala palihim na ibinigay sa iyo ng tatay mo ang lahat ng kanyang kakayahan. Pero, sa huli, babae ka pa rin. Anong magagawa ng babae? Ang galing talaga ng babaeng ito. Tatay, ang anak mong babae ay nakapaghiganti para sa'yo. Ang mabait kong pamangkin talaga hindi papatalo ang babae sa lalaki. Mendoza Paulo, may isa pa akong dapat singilin. Sisingilin kita. Huwag magmadali. Singilin mo ako kahit kailan. Ngunit ngayon may isa akong dapat singilin. Sisingilin kita. Sinugatan mo ang aking mga kasapi sa bagosang ang utang na ito. Paano natin ito aayusin?
Ang aming pintuang Tai Chi ay hinding-hindi sasali sa sangay ng ibang sekta. Si Mendoza Javi ay nagtaksil sa kanyang guro at mga ninuno. Ang kanyang mga salita ay hindi mabibilang. Mendoza Javi. Pero ang iyong ama ang siyang nagpahayag sa kanya bilang tagapagmana. Sinugatan mo ang iyong kuya at sinalungat mo ang iyong amang yumao. Hindi ba? Mapagkakatiwalaan ang iyong mga salita? At saka, itinuro sa iyo ng ama mo ang martial arts ang bagay na ito. Kung hindi titimbangin, walang bigat. Ngunit kapag tinimbang sa harap ng mga ninuno, marahil ay wala ng lugar para sa iyong ama. Tio Paulo, ginamit mo ang mga ninuno para supilin ako, mali ang paratang mo sa akin. Ang iyong pamangkin ay hindi tutol sa pagsasanib ng dalawang sekta dahil gusto mo, Tio, na pagsamahin ang dalawang sekta. Mas mabuti pang ang pintuang Tai Chi ang sasanib sa Bagwadyang. Ang tagapamahala ng pinagsamang Tai Chi Bagwadyang kaya rin ng iyong pamangkin. Sa ganyan mong kahinahinang kakayahan at gusto mo pang makipag-agawan sa akin sa pagkapinuno. Kung kaya bang makipag-agawan, hindi yan nasusukat sa salita. Kung matigas ang kamao, saka ka lang pakikinggan. Kung gayon, pakikinggan ko ng mabuti ang iyong mga dahilan. Kung manalo ako ang pagkapinuno ng pintuang Tai Chi Baguio ay ako si Bautista Lila. Kung ako na may matalo, ako'y mag-aalis ng aking kapangyarihan at hindi na muling lalabas. Kung hindi mangaha si Ginoong Mendoza na lumaban, kung gayon, pakiusap na umalis ka kasama ang iyong mga tao sa pintuang Tai Chi. Dahil hinahanap mo ang kamatayan, huwag mo akong sisihin. Dahil dito sa inyong pintuang Tai Chi, upang walang magsabing inaapi ko ang mahina, gagamit din ako ng Tai Chi. Paglipat ng mga kalawakan, Ang pinakamataas na sining ng Baguio Palo. hindi ka pani-paniwala. Kaya niya rin ang palad na nagtutulak ng bundok. Kumusta? Itinuro to sa akin ng tatay mo mismo. Mas malakas si Mendoza Paulo kaysa sa akin para manalo pagbagsak ng dalawang polong kontraryo lang. Kailangan pagsamahin ang lihim na sining ng pintuang Tai Chi at ang sining pandigmang Baguio Palo sa iisang galaw para ito'y makamit. Ngunit ang hakbang ng dragon ng sining pandigmang Baguio Palo, saan ito matututuhan? Maging handang mamatay para mabuhay. Kailangan mong pinilit siyang gamitin ang hakbang ng dragon. Umakyat sa mesa. Sa mesa tayo maglalaban. Ang mahulog sa mesa ay talo. Ang sining pandigmang Baguio Palo ang pinakamagaling sa hakbang naghahanap ka ng kamatayan. Master, takot ka bang umakyat? Sobrang yabang mo. Uy, Hindi mo pa nagamit ang hakbang ng dragon. Paglipat ng mga kalawakan, kailan niya natutunan yon? Pamangkin, napakagaling mo talaga. Kailan mo lihim na natutunan ang aking paglipat ng mga kalawakan? Master, hindi lang ito ang kaya ko. Ilabas mo lahat ng galaw mo. Ewan ko, Master, kung kaya mong saluhin ang galaw na ito ng pamangkin mo. Pagbagsak ng dalawang polong kontraryo. Hakbang ng dragon. Sa wakas, nagamit ko na. Ate, Sabi ko na nga ba, walang makakaperpekto ng galaw na yan. Gusto mong gamitin ang pagbagsak ng dalawang polong kontraryo para pilitin akong bumaba sa tayuan. Magaling kang magplano, ngunit hindi kayang sirain ng peke ang hakbang ng dragon. Ginoong Mendoza, talagang pinagbintangan ninyo ako. Ang gusto ko'y hindi lang ang matalo ka. Ang pagpatay sa aking ama ay hindi mapapatawad.
Masyadong nakakatakot ang paglakas ng babaeng ito. Hindi siya dapat iwanang buhay. Mukhang ipapakita ko sa iyo ang tunay na sining pandigmang Bagyo Palo. Ate, Ang sining pandigmang Bagyo Palo ni Mendoza Paulo. Ay napakahusay at hiwaga, at ang hakbang ng dragon ay walang katulad. Ate? Tatlong magkakadugtong. 6 na putol. Mangkok na nakataas. Mangkok na nakabaliktad. Walang laman sa gitna. Puno sa gitna. Kulang sa itaas. Tene! Mendoza Paulo natalo na ang kasama ko, talo na siya. Anong balak mo? Buhay o kamatayan ang laban. Hindi ko siya hahayaang mabuhay. Napakasama mo. Mamatay ka na. Mendoza Paulo. Putol sa ibaba. Salamat, Gino. Dilim liwanag 2 polo. Pagbagsak. Pagbagsak ng 2 polong kontraryo. Nagawa niya ito. Ayon sa tradisyon ng mga ninuno, kapag natutunan ang pagbagsak ng 2 polong kontraryo, maaari ng pagsamahin ang 2 paaralan upang maging pinuno. Bati sa pinuno. bati sa pinuno. Bati sa pinuno. Bati sa pinuno. Mula ngayon, ang pintuang Tai Chi at pintuang Bagwa ay magsasama bilang isa tinatawag na pintuang Tai Chi Bagwa. Opo. Pinuno, si Paulo Mendoza at si Javi Mendoza ay nagkasabwat na patayin ng guro. Ano ang gagawin sa kanila? Ikulong mo na, lilitisin mamaya. Opo, sige. Ang plano ni na Javi at Paulo ay nabigo. Ngayon si Lila ay natutong muli ng pagbagsak ng 2 polong kontraryo. Huwag po kayong magalit, kamahalan. Huwag po kayong magalit, kamahalan. Magpadala kayo ng mga tao para iligtas muna silang 2. Opo, kamahalan. Kaya mo bang talunin si Lila? Huwag kayong mag-alala, kamahalan. Ako ang pinakamalakas sa daigdig sa labas ng langit. Bakit kayo nandito? Huwag kang mag-alala, Lila. Dahil sikat ka na parito kami. Gusto ka naming makausap. Magkaiba tayo ng landas, walang mapag-uusapan. Narinig kong natutunan mo ang pagbagsak ng 2 polong kontraryo. Ang lihim na aklat na iyan, maaari bang ipahiram sa akin? Basta ibigay mo sa amin ang lihim na aklat, sa'yo na lahat ng perang ito. Ang sining pandigma ng gitnang lupa ay hindi itinuturo sa mga tagalabas. Mula na ngayon, huwag mo nang pakialaman ang mga mandirigma ng gitnang kaharian. Muli? Tama na, gusto mo pa bang mapahiya? Punong Bautista. Paalam. Dahan-dahan lang.
Salamat, kamahalan. Utang ko sa inyo ang aking buhay. Nagpakahirap ako gumamit ng 2 bangkay para kayo'y mailigtas. Sa tingin ko naiintindihan ninyo, iniligtas ko kayo, hindi ko kayo iniligtas ng walang kapalit. Ang tangkang ito na sakupin ang pintuang Tai Chi ay nabigo. Kasalanan ko lahat ito. Kamahalan, nakikiusap ako sa inyo. Bigyan ninyo ako ng isa pang pagkakataon. Pagkakataon, sige. Gusto ko si Bautista Lila, kaya mo ba? Kamahalan, may plano ako, pwede nating ipagawa sa iba ang pagpatay. Sa mundong ito, ang marunong ng palad na nagtutulak ng bundok ay 3 lang. Kung pareho kaming mamatay ni Mendoza Paulo, at may iba pang mapatay, si Bautista Lila ang tanging salarin. Maestro, nakumpirma na namin, ito si Mendoza Javi at ito ang bangkay ni Mendoza Paulo. Ipahayag na natin ito sa lahat. Opo. Binibini? Ang mga taga-daigdig sa labas ng langit ay nagpapanggap na personal na alagad ng amo at gumagawa ng gulo sa Kangyuan. Ano? Sinisira nila ang reputasyon ng aking ama. Pupunta na ako sa Kangyuan. Kamahalan, umalis na si Bautista Lila, papunta sa Kangyuan. Magaling na ang mga kamay at paa mo. Isagawa mo na ang plano mo. Susunod po ako. Bautista Lila, kung hindi dahil sa iyo, hindi ako mapupunta sa ganitong kalagayan. Mendoza Javi, akala ko ba patay ka na? Anong gagawin mo? Papatayin kita. Napatay ang 2 ito gamit ang palad na nagtutulak ng bundok. Ano, ang aming pinuno ay walang alitan sa kanila. Bakit niya pinatay ang mga ito? Sa mundong ito ngayon, ang tanging marunong ng pamamarang iyon ay si Bautista Lila. Sino pa kung hindi siya? Malinaw ang ebidensya, magpatawag ng kapulungan ng mga bayani. Kapag bumalik si Bautista Lila, hatulan natin siya sa harap ng lahat. Guro, bumalik ka na sa wakas. Anong nangyari? Sina Taoy daw ay magdaraos ng pagtitipon ng mga bayani para hatulan ka. Bautista Lila. Bautista Lila, inamin mo ba ang iyong kasalanan? Ano bang kasalanan ko? Pinatay mo ang alagad ko at nagpapanggap ka pa. Pinatay ko ang alagad mo. Imposible. Ang mga pinsala ng 2 ito ay dulot ng palad na nagtutulak ng bundok. Sa buong mundo, ikaw lang ang marunong ng galaw na yan. Kung hindi ikaw, sino pa? Ang 2 ito ay kapwa na sugatan ng palad na nagtutulak ng bundok. Wala nang iba. Bautista Lila, ano pa ang depensa mo? Saan natagpuan ang mga bangkay ng 2 ito? Pumatay ka ng tao at tatanungin mo pa kami, saan natagpuan ang mga bangkay? Nitong mga nakaraang araw ay nasa bayan ng Pang ako. Talagang imposibleng pumatay ako. May saksi ka ba o ebidensya na nagpapatunay na wala ka roon? Ang nakatatanda sa amin, si Mang Fubo. 3 araw na ang nakalipas, inihatid niya ako. Maaari siyang maging saksi ko. Tawagin si Mang Fubo para humarap. Hindi maganda ang balita. Mang Fubo, patay na. Anong sabi mo? Bautista Lila, hindi ko akalain na napakasama mo pala. Kahit ang pinakamalapit mong kapamilya, pinapatay mo. Kamag-anak ko si Fubo. Hindi ko siya posibleng patayin. Ngayon malinaw na ang ebidensya. Sumuko ka na. Sumuko ka na. Sumuko ka na. Sumuko ka na.
Malinaw na may nag-set up sa akin. Sisiyasatin ko ito ng personal. Paghihiganti ko si Fubo. Saan ka pupunta? Kayo kayang pigilan ako. Anong ginawa ninyo sa akin? Para sa isang malupit na kriminal na tulad mo, paano namin kaya hindi maghahanda ng maaga? Sa nasusunog na insenso, may pampahina. Ngayon, wala ka ng kakayahang lumaban. Dinaya ninyo ako. Kung wala kang kasalanan, syempre bibigyan ka namin ng lunas. Pero ngayon, malinaw ang ebidensya. Ano pa ang masasabi mo? Malinaw na may nag-set up sa akin. Wang Chen at Majing. Wang Chen. Wang Chen at Majing, sila ang mga kanang kamay mo, kinulong ko na sila. Siyempre, hindi ko sila hahayaang sirain ang plano. Hindi pa malinaw ang katotohanan. Kayo talaga ay tumutulong sa masama. Pwe, kung alam ko lang na ganyan ka, sana pinigilan kita noon na maging pinuno ng pintuang Tai Chi Bagua. Kahit paano, si Javi ay ang tagapagmana na kinilala mismo ni Jiangshan. Ano ka ba? Mga kasama, ang dahilan ng pagtitipon natin ngayon, tiyak na narinig na ninyong lahat si Bautista Lila na pumatay ng mga walang sala. Ngayon sa harap ninyong lahat ay hahatulan ko ng patas. Dahil sa kanyang husay sa martial arts, pinatay niya ang mga alagad namin. Dapat siyang mamatay. Mula pa noong unang panahon, ang pumatay ay dapat mamatay, iyan ay nararapat lamang. Ang babaeng nag-aaral ng martial arts ay kakaiba na ano pat nakapatay pa siya ng mga walang sala, dapat siyang patayin. Patayin? Ngayon, aalisin muna natin ang lahat ng lakas ni Bautista Lila. Bukas isasagawa ang parusang kamatayan. Anong gagawin ninyo? Aalisin namin ang iyong lakas. Sinabi ko na, hindi ako ang pumatay. Malapit ka ng mamatay, nagdadahilan ka pa. Ipasok ang 12 mga pako sa buto. Labindalawang pako na pambali ng buto ang malala, tuluyang nasira ang mga litid at ugat. Ang mga mandirigma kung muling papatay ng walang habas, ganito rin ang kahihinatnan. Napagbintangan ako. Bautista Lila, ang ama mo ay ang dakilang guro ng Tai Chi Huaran ng mga mandirigma at ikaw, pinahiya mo siya ng husto. Patayin siya. Patayin siya. Dalhin siya, bukas ipapatay. Sunog, sunog, dali, patayin ang apoy. Bilisan ninyo ang lahat. Dali. Bautista Lila, sino sa inyo ang nakakita kay Bautista Lila? Baka naman nakatakas si Bautista Lila sa gulo? Pinuno, may nakitang bangkay dito. Dalhin dito? Hindi kaya ito si Bautista Lila? Sa mga buto ng bangkay na ito, may 12 pako na nabaon sa buto. Siguradong ito si Bautista Lila. Mabuti at namatay na. Mukhang kinuha na rin siya ng langit. Ipahayag sa buong mundo, si Bautista Lila ay patay na. Kumusta na ang plano? Binabati kita, kamahalan. Si Bautista Lila ay patay na. Patay na. Sino ang nag-utos sa inyo na patayin siya? Huwag po kayong magalit, kamahalan. May sunog sa piitan. Si Bautista Lila ay namatay sa sunog. Namatay sa sunog. Paano na ang aking siyam na ikot na tableta ng ahas lalaki? Pabayaan na. Sa ngayon, kailangan muna nating sakupin ang mundo ng mga mandirigma sa gitnang kapatagan. Pagkatapos maghahanap tayo ng ibang paraan. Gising ka na. Buksan mo ang iyong mga mata.
Nasaan ako? Paano ako napunta dito? Huwag kang gumalaw. Ako ang nagligtas sa'yo. Maraming salamat, Ginoo. Pwede po bang malaman ang pangalan ninyo? Hindi mo na kailangan malaman ang pangalan ko. May utang ako sa tatay mo. Nangangako ako, kung balang araw ay mapahamak ka, kailangan kong iligtas ang buhay mo. Tay? Huwag kang gumalaw. Nailagay ko na sa iyong mga ugat ang mga gamot. Punit-punit na ang mga ugat ko. Itong mga gamot ay masasayang lang yata. Kalokohan. Ang sakit na hindi kayang gamutin ng iba, ako ay iba. Sa mundong ito, wala akong pasyenteng hindi ko kayang gamutin. Talaga? Ang yin at yang ay dalawang magkaibang daigdig, ang mortal at ang immortal. Natuklasan ko na ang iyong mga ugat ay umabot na sa rurok ng mortal na antas. Kung makapasok ka sa antas na immortal, ang pagiging walang tatalo sa mundo ay hindi na mahirap. Sira na lahat ng ugat ko. Maging likas man o nakamit, ay pangarap na lang. Ang pag-akyat mula sa nakamit patungo sa likas ay mangangailangan ng muling pagtatayo ng 8 espesyal na meridian. Ngayong putol na ang iyong mga buto at litid, hindi ba ito ang tamang pagkakataon? Ang ibig ninyong sabihin ay matutulungan ninyo akong muling itayo ang mga meridian ko. Alamin ninyo na ang gitna ng walang humpay na pagsubok ay ang tamang panahon ng pagsasanay. Ngunit ang muling pagtatayo ng mga meridian ay mangangailangan ng pagtitiis sa sandaang lason. At kung hindi ka mag-iingat, mamamatay kang walang buong katawan. Kaya mo ba? Kaya ko. Nakayanan mo na ang lason. Susunod ituturo ko sa iyo ang dakilang sining ng paghinga ng pagong. Ilulubog ka nito sa isang estado ng kunwaring kamatayan. Mawawala ang iyong paghinga at tibok ng puso para hindi ka maubusan ng lakas habang inaayos ang buto. Sa loob lang ng 30 araw, natutunan mo ito. Salamat, Gino. Ngayon, hindi ka na tinatablan ng anumang lason. Hindi na uubos ang iyong lakas. Oras na para magpaalam tayo. Anong mga galaw mo? Sige, ilabas mo na. Walang kwenta. Talo ka na. Walang kwenta. Puro kayong walang kwenta. Ikaw, ayon sa tuntunin, dapat kayong magpakalbo. Sumali kayo sa daigdig sa labas ng langit. Anong gagawin natin? Ngayon, sa mundong martial arts ng gitnang lupain, tanging ang pintuang Tai Chi at Bagwa na lang ang natitira. Kung matatalo rin ang pintuang Tai Chi at Bagwa, ang buong mundong martial arts sa gitnang lupain ay mapapasailalim na lahat sa daigdig sa labas ng langit. Wala akong silbi. Hindi ko na kayang ipagpatuloy ang Hong Kuen. Sino ang susunod? Wala na ba kayong ibang mandirigma sa Zhongzhou? Kung wala na talaga, edi lumuhod na lang kayo sa akin.
Pintuang Tai Chi at Bagwa, Wang Chen, subukan mo ako. Wala na ang inyong mga pinuno, mga nagmamalaking sisiw. Hindi tama yan. Ito ang Tai Chi. Nagmamalaki ka. Kuya, atakihin mo ang kanyang mga binti. Hindi pa ako pwedeng magpakita ngayon. Kailangan kong alamin ang kanilang pakana. Anong masasabi mo, babae ka lang? Si Papa harap. Mabuti. Daling mo, kuya. Sige. Ayos. Tigil. Bakit may tagalabas na nagtuturo sa entablado? Yung anunsyong ipinaskil ninyo, pero hindi sinabi na hindi pwedeng magturo ang tagalabas. Oo nga, hindi sinasabi sa anunsyo na bawal ang magturo. Ngayon meron na. Mula ngayon, may idadagdag akong patakaran. Sa ilalim ng entablado, bawal ang tagalabas na magturo. Hindi patas. Bakit naman? Oo nga, bakit naman? Hindi patas. Dahil ang aking patakaran ay siyang patakaran. Kayong mga mandirigma ng Zhongzhou ay wala nang makakalaban sa akin. Ang pagkapinuno ng mga mandirigma ay para sa daigdig, sa labas ng langit. Kung buhay pa ang punong guro, tiyak na hindi mo siya makakalaban. Sayang ang punong guro. Wala na tayong magagawa. Si Bautista Lila ay pumatay ng mga inosente. Hindi natin dapat palampasin iyon. Tanga. Kayong lahat sa Zhongzhou ay mga tanga. Hanggang ngayon, hindi ninyo pa alam ang totoong nangyari. Yung sinabi mo, anong ibig mong sabihin? Hindi naman talaga pumatay ng tao si Bautista Lila. Kailangan pa naming pasalamatan ka. Sa pagtulong mo na alisin ang matinding kalaban na si Bautista Lila. Anong sabi mo? Inosente ang pinuno. Inosente nga. Kaya pala sila ang nasa likod nito. Kung hindi pumatay si Lila, bakit ang mga sugat nang namatay? Ay sanhi ng palad na nagtutulak ng bundok dahil meron tayong si Javi. Nalilang tayong lahat nila. Javi. Hindi pala talaga patay si Javi. Kayo pala ang nakipagsabuatan kay Javi. Para maparatangan si Lila, hindi ka ba takot na magkasabay tayong mapahamak? Kung ganoon, bakit pa tayo maglalaban? Sabay-sabay nating patayin sila. Akala mo ba wala akong pananggalang para sabihin ng totoo? Wala akong pakialam sa mga plano mo. Salakayin nating lahat. Sige. Ano ang ginawa ninyo? Lahat ito ay dahil sa iyo, kampeon. Nakalimutan mo na ba? Anong paraan ang ginamit mo para patayin si Bautista Lila? Lason. Sayang matandang loko ka, pero hindi ka naman uminom. Ibigay mo na ang lunas. Ibigay mo ang lunas. Kung kayong mga mandirigma ng gitnang lupa ay magpapasakop sa akin sa ilalim ng daigdig sa labas ng langit, may lunas kahit gaano karami. Huwag, kampeon. Huwag mong hayaang magtagumpay siya. Oo nga, tayong mga mandirigma ng gitnang lupa. Paano tayo magpapasakop sa isang hamak na erehe? Papatayin kita. Hindi mo kaya dahil sabik ka ng mamatay. Sasamahan kita sa huling lakad. Tapos na ang laro. Sa tingin ko, sa iyo naman matatapos ang laro. Bautista Lila. Bautista Lila, buhay ka pa pala? Master, bumalik ka na. Master,
Buhay ka pa. Nakalimutan na ba ninyo? Ang mga ugat ng inyong master ay pinutol ninyo mismo. Patayin siya. Patayin siya. Oh, Master. Noong una, 12 bakal na pako ang itinusok sa inyong palad. Punit-punit ang mga buto at litid. Hindi na makakalaban ng Master. Bautista Lila, payo ko sa iyo, magmakaawa ka na agad. Ayokong apihin ang isang babaeng walang silbi na putol ang mga ugat. Ikaw, kanina lang hindi ka ba naipalipad ng isang palo ko? Kung hindi ka sumalakay ng pataksil kanina, hindi ako matatangay. Tiyak na ang palo na iyon. Ginamit mo ang lahat ng lakas mo, di ba? Master, punit-punit ang mga butot litid mo. Sa ilang buwan lang na ito, hindi ka rin makakabawi ng kahit ano. Master, ikaw na lang ang natirang tagapagmana ng ating master. Huwag kang sumabak. Bautista Lila, narinig mo ba? Ang mga tauhan mo ay sinasabing bumaba ka na, sa tingin ko. Mas mabuting sumuko ka na agad at magmakaawa. Kung gusto mong lumaban, lumaban tayo. Kung hindi, sumuko ka na. Sige. Dahil talagang gusto mong mamatay agad, tutuparin ko ang hiling mo. Nanalo tayo. Mabuti. Hindi kaya. Naibalik na ang lakas ng Grandmaster. At mas malakas pa kaysa dati. Imposible. Imposible. Bautista Lila, malinaw na naputol na ang iyong mga ugat. Hindi ka na maaring magsanay ng martial arts. Ibigay mo na agad ang antidote. Pagkatapos, lumayas ka na sa Zhongzhou. Bumalik ka at sabihin mo kay Alvarez Serena, ako si Bautista Lila at nakabalik na ako. Layas. Ayos lang ba kayo? Maraming salamat, Grandmaster Lila. Grandmaster Lila, dati nagkamali ako ng pag-unawa sa iyo. Pasensya na. Tungkol sa nangyari noon, nalinlang din kayo. Nadin. Gusto ko lang mahanap ang salarin. Mendoza, Javi, hindi ninyo kailangang gawin iyan. Grandmaster. Kami... Grandmaster Lila, bilang pinuno ng martial world, pero nagtiwala ako sa mga tulisan. Ako mismo ang pumutol ng inyong mga ugat. May kasalanan ako. Grandmaster Lila, ngayon ang inyong husay sa martial arts ay higit pa sa akin. Sa tingin ko ang pagiging pinuno ay dapat na sa inyo. Oo nga, Grandmaster Lila. Mayabang at mapang-api na ang mga taga-daigdig sa labas ng langit. Ngayon, kayo lang ang makapagpatahimik sa kanila. Grandmaster, kayo lang ang may sapat na lakas. Pumayag na kayo. Grandmaster Lila. Grandmaster Leila, pumayag na kayo? Grandmaster, pumayag na kayo. Pumayag na kayo, Grandmaster Lila. Pumayag na kayo, Grandmaster Lila. Grandmaster Lila. Sige. Kung ganon, hindi na ako tatanggi. Hindi pa pala patay si Bautista Lila. Malapit nang matupad ang aking ambisyon. Javi, sabi mo dati na patay na siya. Ang kapal ng mukha mong lokohin kami. Hindi ko po ginawa, kamahalan. Talagang hindi po, kamahalan. Maawa po kayo sa akin, kamahalan. Kamahalan, kamahalan. Ang kapal ng mukha mong lokohin ako. Kung gayon ang buhay mo ay wala ng silbi. Kamahalan, kamahalan. May paraan pa po ako. May paraan pa po ako na makakatulong sa kamahalan na makuha ang gusto ninyo. Si Bautista Lila ay may isa pang taong labis niyang pinapahalagahan. Sino? Ronan. Ronan. Sa tingin mo kung ganito ako pupunta sa kanya? Magagalit ba si Lila? Ginoo, kapag nakita ka ni Master Kael, tiyak na matutuwa siya. Tara na. Ronan, Lila. Buhay ka pa talaga?
pumayat ka ng husto. Master Kyle, noong isang buwan, nang mabalita naming namatay ka, ang aming senyorito ay naghahanap sa iyo na parang baliw. Hindi kumakain, hindi umiinom. Muntik na siyang... Tumahimik ka. Buti na lang bumalik ka. Mabuti naman ako. Umuwi ka na. Mula nang yun, hindi mo na kailangang bumalik pa. Libo! Gino, talagang sobra naman si Bautista, Kyle. Tara na. Gino, asawa hindi Bautista, Kyle. Hindi na ba talagang babalik siya? Umuwi ka na. Paano po kayo? Maglalakad lang ako mag-isa. Pinuno. Sabi ni Alvarez Serena gusto niyang kumatawan sa daigdig sa labas ng langit para makipag-alyansa sa ating Zhongzhou. Napakakasalan si Aquino Ronan. Hindi rin natin alam ano ba ang balak niya. Anong alyansa? Puro kalokohan. O nga si Aquino Ronan na ito. Sobra naman si Aquino Ronan. Paano siyang magpapakasal sa isang taga-daigdig sa labas ng langit? Yung manatahanan ng Angkang Aquino ay may malaking kayamanan. Kung makikipagsabwatan siya kay Alvarez Serena mula ngayon, si Alvarez Serena sa Zhongzhou ay lalong magiging mapagmataas. Pinuno ang kasal na ito, hindi natin sila maaaring hayaang magtagumpay. Imposibleng pakasalan ni Aquino Ronan si Alvarez Serena dito, siguradong may nakatagong dahilan. Pinuno, nasa iyong kamay na ang imbitasyong ito. Maaari bang maging peke iyan? Inimbita nila akong dumalo, kung gayon pupunta ako para mag-usisa. Kung talagang naging taksil si Aquino Ronan, hindi ako magkikiling. Susunod ako sa lahat ng utos mo, Pinuno. Alvarez Serena, nandito na ako. Nasaan si Aquino Ronan? Aquino Ronan, ano ang gagawin mo? Simple lang. Ang buhay mo ang ipapalit sa buhay niya. Lila, wag mo akong pakialaman. Umalis ka na, tumakbo ka na. Tuntunin ng mundo, huwag idamay ang pamilya. Nakakatawa. Hindi ka ba may prinsipyo? Si Ronan ay hindi mo na pamilya ngayon. Hindi siya mandirigma. Bakit mo siya idinamay? Yan ang tuntunin ng inyong mundo. Ang tuntunin ng daigdig sa labas ng langit ay para sa layunin hindi pipili ng paraan. Sugod. Tigil. Kung susulong ka, lalapit siya sa kamatayan ng isang hakbang. Halika! Sinasabi ko sa'yo, kung may mangyaring masama kay Ronan, ngayon kayong lahat, wala sa inyo ang makakaalis ng buhay. Sige. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Kung matatalo mo siya, hahayaan kitang dalhin si Ronan. Sige. Teka. Ang laban ngayon, hindi mo pwedeng gamitin ang sining ng pintuang Tai Chi at pintuang bagwa. Payag ka ba? Sige.
Aquino Ronan. Tingnan natin. Patay na. Pakawalan mo si Serena. Ipalit ninyo si Ronan. Dali. Pakawalan na ninyo si Ronan. Nasa loob si Ronan. Pumili ka. Sabi ko, pakawalan mo si Ronan. Wag mo akong lokohin. Kung hindi, papatayin kita. Patayin mo ako. Sa buong buhay mo, hindi mo na makikita si Ronan. Hindi mo pa siya bibitawan, papatayin ko silang 5. Pakawalan mo na ako. Lila. Isang beses ka lang. Kung mali ang pipiliin mo, silang 5 kasama si Ronan mamamatay lahat. Pipili ako. Ako ang totoong Ronan. Ako ang tunay na Ronan. Lila, ako ang totoong Ronan. Peke silang lahat. Lila, nakilala mo ba si Ronan? Hindi iba ito sa nunal ni Ronan. Yung may nunal si Ronan sa likod ng tainga, kay Javi ko lang sinabi, malamang na si Javi ito na nagkukunwari ano ba ang pakana nila. Nahanap ko na, gamitin natin ang pakana nila laban sa kanila. Lila, tingnan mong mabuti. May isa ka lang pagkakataon, kung mali ang pipiliin mo, mamamatay si Ronan. Sila mamamatay din lahat. Dahil pinili ko na. Hindi ako magsisisi dahil pinili ko na. Hindi ako magsisisi. Lila, alis na tayo. Sobrang delikado dito. Ihahatid kita. Hindi ko inakala, nahanap mo nga, tumutupad ako sa salita ko. Umalis na kayo. Papatayin kita dito ngayon. Hindi ka Aquino Ronan. Mendoza Javi. Bakit ikaw na naman? Hindi ka pa rin nito napatay? Swerte mo talaga, kamahalan. Ang dugo ni Bautista Lila ay nakuha na. Nakuha ko na ang bagay na gusto ko. Magkikita pa tayo. Punong guro, ayos ka lang ba? Ayos lang. Bakit kayo narito? Punong guro, nalaman namin. Si Aquino Ronan ay nasa tahanan ng Angkang Aquino. At nakita ko mismo si Aquino Ronan na nakasuot ng damit pangkasal. Sinasalubong si Alvarez Serena. Oo, punong guro, yung si Aquino Ronan baka pumanig na siya sa kalaban. Pumunta tayo sa tahanan ng Angkang Aquino. Naloko tayo. Ito ay hindi talaga dugo ni Bautista Lila. Inilagay niya ang dugo ko sa tabak. Kamahalan, sa ngayon ano ang dapat nating gawin?
Hayaan mo siya. Ano ang gagawin mo? Hindi mo ba gustong iligtas ang mga magulang mo? Dugo ni Bautista Lila ang kapalit. Ano ang gagawin mo sa dugo ni Lila? Kunin mo na lang. Kung hindi, hindi na mabubuhay ang mga magulang mo. Kung sakaling mapahamak ka, sa lugar na madalas nating puntahan, iguhit mo ang simbolong ito. Kapag nakita ko ito, maiintindihan ko. Pupunta agad ako para iligtas ka. Sige, kahit anong sabihin mo. Punong guro. Nasa panganib si Ronan. Yumuko ang mag-asawa sa isa't isa. Teka, Lila, sinira mo na naman ang plano ko. seryoso ka bang pakakasalan si Serena? Talaga bang pakakasalan mo si Serena? Lila, sa totoo lang. Tigil. Mukhang ikaw at si Lila ay talagang malalim ang pagmamahalan. Kapag ganyan ka, lalo kitang hindi pakakawalan. Kaya pala ikaw ang pumilit kay Ronan. Ano ang gagawin natin ngayon, Master? Serena, hindi kayo katapat ko, pakawalan mo si Ronan, hindi kita papatayin. Javi, salakayin mo sila. Huwag mong kalimutan ang ipinangako mo sa akin sa loob ng 15 minuto. Kailangan kong makita ang dugo ni Lila. Kung hindi, papatayin ko ang buong pamilya mo. Sa iyo na si Ronan. Ronan, ayos ka lang ba? Lila, hindi ka dapat pumunta dito. Hindi ba ikaw ang nasa bakuran na nag-iwan ng marka? Anong marka? Hindi ako ang nag-iwan. Bitag yun ni Serena. Umalis ka na. Bilisan mo, umalis ka na. Bilis! Anong nangyayari sa'yo? Umalis ka! Sabihin mo sa akin ng malinaw. Umalis ka! Sabihin mo sa akin ng malinaw. Umalis ka nga! Sabihin mo sa akin ng malinaw. Sinasabi ko sa'yo, umalis ka na. Ikaw ang gustong pumatay sa akin. Anong ibig mong sabihin? Anong gusto mong mangyari? Hindi ko rin alam kung ano ang gagawin ko. Dinakip ni Serena ang mga magulang ko. Gusto niyang kunin ko ang dugo ni Lila para sa kanya. Itong si Serena, Talagang may masamang balak siya. sabi niya sa loob ng 15 minuto, kung hindi ko makuha ang dugo ni Lila, mamamatay ang mga magulang ko. Mamamatay na sila. Hindi naman natin kukunin ang dugo ng Master, di ba? Hindi pwede. Sinong may alam kung ano ang gagawin ni Alvarez Serena sa dugo ng Master? Hindi dapat ibigay. Hindi dapat ibigay. At dapat totoong dugo, kailangan muna nating pakalmahin si Alvarez Serena. Kung hindi, ang dalawang matatanda ay nasa panganib. Hindi ba tayo pwedeng gumamit ng peking dugo? Ginamit ko na iyon ng isang beses, kung gagamitin ko ulit, tiyak na mahahalata nila. Sige, saan tayo magkikita? Hindi na tayo magkikita. Pagkatapos ng lahat, isama mo ang dalawang matatanda at umalis. Lila, Ito ang pinakamabuting paraan.
Sige. Lila, mag-ingat ka. Gayon, maaari mo nang palayain ang aking mga magulang, di ba? Hang. Anong ginagawa ninyo? Ngayong may dugo na ako ni Bautista Lila, ang aking siyam na ikot na tableta ng ahas lalaki ay magiging mas mabisa. Kapag natapos ko na ang aking malaking plano, syempre palalayain ko ang iyong mga magulang. Napakasama mo. Sinabi mo kapag nakuha mo ang dugo ni Bautista Lila, ay palalayain mo ang aking mga magulang. Tanga lang ang maniniwala sa ganyan. Hang, talaga bang kinuha mo ang dugo ni Lila? Paano mo nagawa yon? Oo nga, Hang. Kahit na naging mag-asawa kayo, hindi mo dapat ginawa iyon. Tatay, nanay, kahit anong mangyari, kailangan kong iligtas kayo. Mukhang ito talaga ang dugo ni Bautista Lila. Bantayan ninyo silang mabuti. Alvarez Serena. Ginawa mo ang lahat upang makuha ang dugo ko. Ano ba talaga ang pakana mo? Lila, naglabas ka ng napakaraming dugo. Bakit hindi ka umuwi at magpahinga at naglakas loob ka pang sundan ako? Sa pagkakataong ito, hindi na kita pakakawalan. Sugod. Dumating na rin kayo. Aquino, Ronan, dali iligtas siya. Sige. Bautista Lila, ang galing mo talaga. Sasabihin ko sa'yo. Ang dugo mo ay hindi tinatablan ng lason. Gagamitin ko ang dugo mo para gawin ang siyam na ikot na tableta ng ahas lalaki. Ito ay magbibigay sa akin ng walang kapantay na lakas at hindi na rin ako tatablan ng lason. Napakagandang bagay nito. Siyempre, kukunin ko yan. Ikaw. Bautista Lila, kapag nagawa ko na ang siyam na ikot na tableta ng ahas lalaki, tiyak na papatayin kita ng 1,000 ulit, 10,000 ulit. Mendoza, Paulo, hindi mo ba gusto ang kalayaan? Basta't ipapangako mong gagawin ang huling bagay para sa akin, pakakawalan na kita. Mukhang ang sikreto mo ay natuklasan ng iba. Sa ganitong pagkakataon, bakit kita tutulungan? Kailangan mo akong tulungan kahit ayaw mo. Hindi mo desisyon iyon. Ano ang ipinakain mo sa akin? Ito ang aking ginawang siyam na ikot na tableta ng ahas lalaki. Kainin mo ito, makapagbibigay ito ng walang kapantay na kapangyarihan. Kahit na ito ay isang bigong likha, pero makakatagal ito ng kalahating oras, mababalik nito ang iyong dating lakas. Sige, pumunta ka, patayin mo si Bautista Lila. Sa panaginip mo. Pumunta ka. Patayin mo si Bautista Lila. Patayin si Bautista Lila. Patayin si Bautista Lila. Punong guro, punong guro. Punong guro. Ang pamilya ni Ronan, naiwin na namin sila. Eh, nasan si Serena? Maghiwalay tayo para hanapin siya. Sige. Patayin si Lila. Patayin si Lila. Paulo, hindi ka ba patay? Ano ba ang nangyayari? Patayin si Lila. Ano bang nangyari sa kanya? Mukha siyang walang malay.
Ingat, Master. Gising na ako. Ano bang nangyari sa'yo? Alvarez Serena, pinilit akong kainin ang nabigong siyam na ikot na tableta ng ahas lalaki. Sa bisa ng gamot, sa loob ng kalahating oras wala akong malay. Kailangan kong sundin ang kanyang utos na patayin si Bautista Lila. Napakalakas pala ng epekto ng gamot na yon, pero bigo pa ito. Kung sakaling nagtagumpay ito, siguradong napakalakas. Oo nga, bigo pala ito. Buti na lang, tinamaan mo ang acupoint kong Guan Yuan. Kung hindi pa ako magigising agad. Nasaan si Alvarez Serena? Kailangan nating pigilan siya sa pagkumpleto ng siyam na ikot na tableta ng ahas lalaki. Nandiyan pa siya sa paggawaan ng gamot. Wang Chen, ibalik siya. Opo. Bautista Lila, matagal na kitang hinihintay. Alvarez Serena. Gusto kitang patayin. Matagal ko nang gusto. Hahaha, Bautista Lila, hindi ka katapat ko. Hahaha, Bautista Lila. Natatakot ka na ba? Uminom siya ng gamot, hindi ko kayang lumaban ng harapan. May paraan na ako. Ang siyam na ikot na tableta ng ahas lalaki na aking nilikha. Iyan ay isang walang kapantay na kapangyarihan. Mamatay ka na! Bautista Lila, takot ka na ba? Uminom siya ng gamot, hindi ko kayang lumaban ng direkta. May paraan na ako. Ang siyam na ikot na tableta ng ahas lalaki na aking niluto. Iyan ay walang kapantay na kapangyarihan. Mamatay ka na! Aray. Bautista Lila, walang hiya ka. Para sa mga taong tulad mo, kailangan ng espesyal na paraan. Bautista Lila, kahit hindi ako nakakakita, hindi ka pa rin katapat ko. Buti na lang natamaan mo ang Guan Yuan point ko. Kung hindi pa ako makakagising. Bautista Lila, akala mo ang vital point ko hindi nagbabago? Ha. Salamat sa palala. Hindi. Imposible. Hindi. Imposible ito. Nagawa mong sirain ang aking kapangyarihan. Maestra. Alvarez Serena, napakarami mong kasamaan. Sa Zhongzhou, pumapatay ka ng mga inosente. Dapat mong bayaran ito. Hindi ninyo ako maaring dakpin. Sinabi ko na. Kaya kong gawin kayong mga ordinaryong tao na maging mga henyo. Lahat ay mas magaling sa kanya. Payag ba kayo na ang babaeng ito ay laging nangingibabaw sa inyo? Ang mga martial artist ay dapat umasa sa sariling kakayahan at ang pagsasanay. Tama, sino bang gusto maging katulad mo? Na puro maling pamamaraan? Hindi ka pa rin nagsisisi. Kung panalo hari, kung talo talunan. Dahil natalo ako,
Kung gusto ninyong patayin o saktan ako, bahala na kayo, huwag mong asahan na yuyuko ako sa iyo. Hindi ka pa rin nagsisisi. Ang nanalo ay hari, ang natalo ay tulisan. Dahil natalo ako, kung gusto ninyo akong patayin o saktan, bahala na kayo, huwag mong asahan na yuyuko ako sa'yo. Hindi ako katulad mo. Hindi kita papatayin. Dinala mo ang mga tao ng daigdig sa labas ng langit sa Jongjo, walang habas kayong pumatay ng mga inosente. Dapat kang managot sa bawat buhay na nawala dahil sa'yo. Anong gagawin mo? Ihahatid kita sa hukuman. Hahatulan ka ng batas ng kamatayan. Lakad, lakad. Ayoko nang pumunta. Lakad na. Ayoko. Dapat na rin akong lumabas, makita ang mundo. Sampung taong hindi nakauwi, pareho pa rin ang pintuang Tai Chi. Tatay! Atay! Tatay! Anong nangyari sa'yo, bata? Hindi ko mahanap si tatay. Okay lang, andito si tita. Tatay? Tinatakot mo si tatay, sabi ko sa'yo, huwag kang tumakbo ng kung saan-saan. Kapag ganyan, mag-aalala si tatay, narinig mo ba? Siya nga. Bumalik ka. Matagal na kitang hindi nakita. Siya nga. Bumalik na siya. Kumusta ka? Tatay, gusto ko nang umuwi. Naghihintay si nanay sa atin sa bahay. Tatay, kilala mo ba ang tita na ito? Tatay, anong masarap na pagkain ang binili mo para sa akin? Binilhan ka ni tatay ng paborito mong kakanin. Sobrang saya. Paborito namin ito ni nanay.